It's raining men! Hallelujah! It's raining men! Pinakamurang seat sale na makukuha ninyo. I-consider nyo ang weather. Let's say good morning to Kuya Tanlok. Yeah, Danang. Look oh. Lynn, nice to meet you. Okay, thank you. Guys, parang siyang braised pork. Hello guys, it's me again, Mark Paragas, and welcome back to another vlog here in Da Nang, Vietnam. And guys, currently, it's 4:23 a.m. na, and this entire video guys, like this whole video, will be our departure from Da Nang going to Nha Trang for the first time. And yes, papakita ko sa inyo guys yung magiging process ng domestic flight natin. And actually, alam nyo ba, habang kausap ko si Kuya Tanlo kahapon, sabi ko, Kuya, do I need to be at the airport at least 3 hours kapag domestic? Sabi niya, hindi daw. Kailangan ko lang daw mag-online check-in. Sabi niya, kahit 1 hour, okay na yun. Eh sabi ko, kailangan ko pang mag-vlog, so I need to be there at least early as 1 hour before my flight. So sabi niya, sige. So, in 6 minutes, magkikita na kami ni Kuya. So far, guys, yung stay natin dito, okay naman. Nakatulog tayo ng maayos. Yung ngayong araw lang na to, like kagabi, medyo late ako nakatulog kasi meron tayong ginawa kahapon na late na tayo nakauwi. And then, ang tulog ko lang siguro mga 3 hours or 3 and a half. And then, pagdating naman natin ng Nha Trang, don't worry, magpapahinga muna tayo bago tayo bago tayo sumabak sa isang panibagong travel series sa Nha Trang. And guys, we will stay sa Nha Trang for 5 days. Originally, dapat 6 days. Kaso nga, from July 1, ginawang July 2 yung flight natin. Rebook mismo ni VietJet. And then, no choice tayo. Tapos, kinontak ko na lang yung ating accommodation doon. Under Accor, yes. And then, makakarating naman tayo ng Nha Trang around 7 a.m. Tapos, siguro babiyahe pa tayo. Probably, siguro mga 8 a.m. tayo makakarating sa hotel. At least, naka-check-in na tayo. Kasi, ang pinaka-booking ko is yung kahapon pa. So, sana na-gets nyo, ha? And kasi may mga nagtatanong, guys, na minsan may mga vlog tayo na dumarating tayo ng madaling araw pero pinag-check-in agad tayo ng mga hotels. So, ang ginagawa ko guys, alam ko magastos, pero nag-check-in agad ako a day before. Like kunwari, kahapon, nag-check-in ako, dapat naka-check-in ako, pero ang pinakadating ko is madaling araw. So, at least, pagdating natin sa mga hotels na pinag-i-stay natin kahit madaling araw, ready na yung room at makakapag-check-in agad tayo. So, ganun na ang technique ko. Alam ko, again, magastos, pero at least makakatulog agad ako. Pero may options naman kayo guys. Kunwari, ang pinaka-check-in nyo is 2 p.m. pa. As early as 4, dumating kayo sa kahit saang lugar, kahit mapa-ibang bansa. Pwede naman kayo mag-stay sa airport. Maghanap kayo ng place doon or area kung saan kayo makakatulog na maayos or makakaidlip man lang. So, napakalapit lang ng hotel na to guys sa airport. Kaya, yung bandang area na to is no-fly drone. And then, sana dinala ko talaga. Ang pangalan pala ng drone natin guys ay Baymax. So anyway, kikitain ko na si Kuya. Mag-check out tayo. Iiwan ko sa kanya yung luggage ko. Imbis na iwan natin pala guys sa airport. Tapos magbabayad tayo. Kay Kuya na lang daw. Kasi siya rin naman yung susundo sa akin. From Nha Trang, going to Da Nang. Tapos from Da Nang, didiretso tayo ng Banay Hills. Okay, so that's it. Kita-kits tayo with Kuya. Bye-bye. A few moments later. Thank you. See you on the 6. So guys, parang ano siya, Terminal 1, Terminal 2. Magkaiba yung domestic at saka international. Thank you. So guys, let's say good morning to Kuya Tanlok. Yeah. Da Nang, ha? Good morning, bro. Bye-bye. Bye. See you soon. Take care. Yeah. Bye-bye. Cheers. So anyway guys, nandito na tayo sa Da Nang Domestic Airport. Yung international airport is banda doon. Nadaanan na namin kumbaga. Tapos yun nga, pag nandito kayo, I think siguro parang katulad din sa atin, at least 1 to 2 hours. And syempre, since domestic flight to, wala na tayong immigration. Tapos guys, wala na ring arrival card ha. Ang arrival card from one country to another country ang peg nun. Pero kapag city to city lang kayo within one country, hindi na kailangan ng arrival card. Kagigising lang kasi. Uy, naligo naman ako. So, we are going to fly via VietJet.
Nakuha ko yung ticket natin guys. I think nasa 7,000 pesos ata with 20 kilos luggage. Mamimili kayo ng seat. Emergency exit tayo guys. Though I think mas okay sana kung mas matagal natin siya na-book. Parang within a month na siya. Parang less than 30 days ko na siya na-book. Kasi nga, saka lang ako nag-decide. Late na ako nag-decide na gusto kong tumawid ng Nachang. Pinag-iisipan ko actually guys kung Dalat or Pukok. Pero parang nakita ko kasi hindi advisable na pumunta ng July sa Pukok or Dalat kasi maulan. And then, nung nakita ko si Nachang, ayun, mukhang okay naman. And then, dito pala guys, sa Bungad, meron agad weighing scale dito. Okay, pasok na tayo. Alright, dun pa lang sa labas guys. At saka dito sa loob, may malaking monitor na check nyo na lang yung inyong mga counter number. Ito. Actually guys, alam nyo ba, ang Vietjet ha, either one flight lang siya every day or hindi nga every day kasi nga na-move tayo, di ba? Tapos ang unti lang nang lumilipad. So, counter 25 to 34, dun tayo. Ang flight natin is 6:20 AM. Tapos 1 hour lang naman yung biyahe. Darating tayo ng 7:20 and currently nasa 4:51. Tapos, pakita ko sa inyo kung ano meron dito. Kasi first time natin, di ba? So, meron silang counter 1 hanggang 40. Hindi, meron pa nga doon hanggang 48. Tapos, may parang pinaka-office si Vietjet dito. And then, meron ding Vietnam Airlines. Tapos, ito yung mga iba pang flight. May Bamboo Airways, may Sun Phuoc Airways, may VietJetAir.com, may Viet Travel Airlines, may Pacific Airlines, may Vietnam Airlines. Gusto ko sana guys i-try yung Vietnam Airlines. Kaso, panggabi naman sila. Like, I think 6 ang biyahe tapos darating tayo ng 7. Kaya mas ginusto kong kunin si Vietjet because morning naman siya. Which is okay no, nag-alternate sila. And then, merong going to Hanoi, Ho Chi Minh, may Cam Ranh which is Nachang, merong Phuoc. Pero kung gusto nyo naman mo medyo may pagka-thrill na biyahe or experience, gusto nyo makamura, take the bus which is, I think, it will take like 12 hours, 13 hours sa biyahe. Or train. Meron din silang train. And then, meron ditong mga kiosk. Parang pwede kayo mag-online check-in naman guys. 24 hours before your flight. Okay, so tara. Ano pa ba meron dito? May Highlands Coffee pero sarado pa. Tapos merong Lucky Gift Shop sa dulo. And then merong Big Bowl. Pero parang mga sarado pa. Tapos may mga toilet din naman. Magkabila ang dulo. Ayun, may Highlands Coffee dito, may Highlands Coffee doon, pero parehong sarado. So sige, later. Alright guys, so we are done mag-check-in at saka bag drop dito sa kanilang mga counters. Nakakatuwa kasi baka isipin nyo sa Cebu Pacific kapag nasa NAIA tayo, yung mga counters ng Cebu Pacific halo-halo yung flight, di ba? May domestic, merong international. Dito naman sa Vietjet, I just found out na yung linya pala namin is halo-halong domestic flights. Merong Phuoc, merong Ho Chi Minh, merong Hanoi. So talagang kailangan yung agahan kahit paano. Tapos mag-online check-in na rin kayo kasi wala pang 2 minutes yung pagpaprocess. Ang bilis. Yes. Tapos 20 kilos yung luggage natin and hand carry natin allowed is 7 kilos. So yun, ganoon lang. And then wala nang immigration to kasi nga domestic. And then you need to make sure na dala-dala nyo pa rin yung passport niyo kasi ito yung magiging identification niyo para sa mga flight. And then syempre sa hotel. Tapos proceed na tayo sa security check. Then after security check, check natin kung may gate number na tayo. Yes, meron. Gate number 8 and then boarding group number 2 tayo. Nasa exit. Haha. Nakakatuwa kasi merong mga premium seat tapos walang bayad. Parang kasama na siya sa binayaran ko talaga. So anyway, proceed tayo sa security check. Again, kung may mga laptops kayo, labas ninyo. Then kung may mga phones kayo, lagay nyo na sa bag ninyo. Okay, so nandito sa kabilang dulo yung security check. Ayan. Sige, kita-kits tayo sa loob. Bye! A few inches later. Alright guys, so nakalagpas na tayo ng security check which is nasa kaliwang side ko lang. And then, nandito tayo sa boarding gate. So boarding gate number 4, number 5, 1 to 5 sa harap ko, tapos 6 to 11 sa likod ko, which is dun tayo sa boarding gate number 8. And then, dito, the usual na makikita nyo kapag nasa boarding area kayo, may mga restaurant, may mga souvenir shop, and
May lounge ba? Hindi ko lang alam kung meron silang domestic lounge ha. Meron lang ako nakikitang, ayan, puro, ang daming bukas. Meron pala. Sa taas guys, bali yun. May mga lounge ako nakikita pero sarado tong premium lounge SH. Tapos meron doon, hindi ko lang alam kung ano meron dyan. Basta lounge. Okay, tapos puro coffee shop, Deli Mart, may Burger King, may Heineken. Siguro coffee shop or juice anyway. Anong anyway? Tapos ito, sarado pa. Pokemon. Oh my god. Maka-arte. Trading cards. So, dito naman, sa kabilang side, ayun, may lounge. And then, may local food, Vietnamese, may souvenir shop, and then gate na rin. Okay? So, since maaga pa naman, so nasa 5:23 AM na, at ang boarding time natin is 5:50, so meron pa tayong 27 minutes para makipagkwentuhan. So, napakabilis lang ng process natin guys. Same goes with domestic sa atin. You need to allot at least 1 to 2 hours ha, kasi mas okay na yung medyo maaga kayo ng konti kaysa naman mangarag kayo sa pila. Medyo humahaba kasi yung pila, ang dami. Tapos alam niyo ba, karamihan sa feeling ko, mga magiging kasabayan natin is mga Indiano. Kasi nandun yun yung mga nakapila kanina sa Vietjet. And then nakakatuwa, si Vietjet pala guys, yung mga flight na ino-offer niya, pinicturean ko talaga para may idea kayo, is going to from Da Nang to Ho Chi Minh, to Hanoi, to Haiphong, to Canto, to Phuoc, to Dalat, and syempre to Nha Trang. Kasi sabi ko kanina, di ba, pinag-iisipan ko yung Dalat or Phuoc. Pero ito, let me tell you, babalik tayo ng Vietnam ng August, pero this time sa Ho Chi Minh naman tayo. And bala ko na pag nandun tayo sa Ho Chi Minh, saka tayo mag-cross city ulit going to Phuoc or Dalat. Isang city lang guys ha, magastos. Magastos because kailangan natin mag-book ng flight, kailangan ulit natin mag-book ng separate hotel. And nga pala, let me tell you na nakakatuwa kasi merong Accor Hotel sa Nha Trang, and I've decided na magstay sa drum roll please, The Morning Glow Handwritten Collection. I think this is one of the newest Accor hotels sa Nha Trang. Hindi ko lang alam kung kailan nag-open. So anyway, remember nyo, nag-purchase tayo ng eSIM sa Agoda, di ba? Since Vietnam naman yon, as in Vietnam eSIM yung gamit natin, wala kayong kailangang baguhin ha. Basta kailangan nyo lang piliin yung days kung ilang araw nyo siya gagamitin within Vietnam. So same eSIM lang, and in fairness naka 5G ako. Tapos ginagamit ko rin siyang hotspot guys. Yun pala, let me tell you na kapag nag-eSIM kayo, check nyo yung pinaka rules niya or policy or terms kung pwedeng mag-hotspot. Kasi kung mahina yung internet niyo sa mga accommodation niyo, then you can use your phone as your internet. Okay? 5:26, punta na tayo sa ating boarding gate. Sige, montage na tayo hanggang doon. Yun lang naman. Bye-bye. Huminga ka muna, huwag laging magmadali. May mundo pang naghihintay para ika'y ngumiti. Hindi kasalanang unahin ang sarili, dahil kahit matatag ka, kailangan mo ring mapawi. Kamusta ka? Ikaw naman ang tanungin. May pangarap ka ring dapat yakapin. Enjoyin mo ang buhay habang may panahon. Bawat sandali, huwag hayaang magkulong. Kamusta ka? Sana'y marinig mo rin ang tibok ng pusong matagal mong kinimkim sa bawat vlog at bawat biyaheng dala. Paalala ko sa'yo, mabuhay ka ng masaya. Mabuhay ka ng masaya. Minsan sa biyahe mo lang nararamdaman na buhay kapat may kulay ang daan, habang tanaw ang dagat at tila. First time, Vietjet. Red na red. Parang ano lang, parang side pack lang yung mga pang international. Ganun din siya kalaki. Emergency exit tayo. Mong laging handang magsakripisyo, ikaw naman muna, pakinggan mo ang puso mo. Kung napapagod ka, pahingay hindi mali. Hindi ka makina para laging magmadali. May araw ding ikaw ang dapat alagaan, dahil may
tired guys. So we just arrived here sa Nha Trang Airport. Guys, yung flight natin inabot ng 50 minutes. Parang ano lang, parang Boracay lang. Kaya parang, ay, ang lapit lang pala. Tapos, kung magbabas ka pala, it will take 7 hours. Pero kung gusto nyo ng ano ha, mga ganong biyahe na pangmatagalan, go for it. Pero kung hindi naman, then flight. And then, ang weather natin ngayon ay makulimlim. So anyway, saan ba ako pupunta? Ito. Ay, ang taray oh. Picture ko. Ay, video ko oh. Naka-monitor yung mga kukunin ninyong luggage kung hindi sa inyo. Kaya huwag kayong klepto. Ang ganda ng kulay nung Vietjet. Tapos comparing dun sa plane ng Cebu Pacific, in fairness, parang mas maluwag to guys. And then, di ba, kapag lapag na paglapag ng airplane, tayo pagdating sa atin, mapa naiya lapag or kung saan kayong ano, destination, lumapag, umaarte tayo kapag pagbaba pa lang, nagtatayuan agad yung mga tao, di ba? Without waiting for the seatbelt sign, mag-off. Pero dito guys, paglapag na paglapag, as in, paghinto, wala pa sa pinaka-gate, nagtatayuan agad yung mga tao. So alam niyo yun, nagiging ano tayo, parang mas lumalawak yung pag-iisip natin na hindi lang pala sa Pilipinas nangyayari yun or hindi lang pala ginagawa ng mga Pinoy yung ganong eksena, pati sa Vietnam, karamihan sa mga lokal. Actually, mas malala sila dito. Promise. Kasi pagtigil na pagtigil nung eroplano, tayuan agad. Tapos, yung mga FA, wala namang ginagawa. Kung hindi sila nag-a-announce na maghintay muna kayo na mag-turn off muna yung seatbelt sign. Walang ganun. As in, okay lang sa kanila na parang normal. Kaloka. So, ayun. Since na-experience natin siya for the first time, actually hindi naman first time eh. May mga napuntahan na rin ako before na hindi pa ako nag-vlog. Ganun din yung eksena. Kaya kung mapapansin nyo, hindi tayo nagre-reklamo sa ganung scenario or sa ganung eksena kasi ginagawa rin naman sa ibang lugar. So baka kasi may magsabi dyan na, ay very Pinoy, yung mga ganun. Guys, hindi, mas malala dito. Okay? So we're just waiting for the luggage. And yung iba, since walang bagahe, dumediretso na silang lumabas. And I think Vietjet is parang Cebu Pacific din na low-cost carrier or airline. Uy, bali-balita ko ha, by July, mas magbababa pa daw yung mga ticket fare. Kaya abangan nyo yun. Or mag-check-check na kayo. Tapos ito pa pala, madalas maglabas ng seat sale si Cebu Pacific. Especially kapag mga anniversaries or may mga holidays. Tapos ang biyahe is, let's say, May hanggang August or June hanggang November. Guys, ito ha, before you book a flight, wag muna kayong ma-excite sa pinakamurang seat sale na makukuha ninyo. Please, i-consider nyo ang weather. Okay? Sabihan ko kayo, nakamura nga kayo kunyari papuntang Taiwan ng August, September. Guys, napakainit. Hindi nyo may enjoy. Lalo na kung na-experience nyo na yung malamig doon. Second, kunyari, Hong Kong. Guys, sa Hong Kong bumabagyo. Palaging nagko-close or palaging sarado ang Disneyland. Palaging cancel ang fireworks. Boracay. Sa Boracay, okay lang actually. Pero sa month ng August, September, October, bagyuhin yan guys. So expect nyo na possible madatnan kayo ng bagyo or mas stranded kayo. Kasi last year, yung editor ko si Lowen. Hi Lowen. Na-stranded sila ata ng isang araw, September yon. Di ba? Yung mga ganon. Ma-excite kasi mura, pwede nyo kunin. Pero consider nyo yung weather ha. Mag-check kayo ng mga vlogs, mag-check kayo sa TikTok, ng mga videos, ganyan. Though syempre, hindi naman buong month is may bagyo, uulan. So yun lang, sortihan lang talaga. Expect the unexpected. So ayan na, after 10 minutes, ito na yung mga luggage dumadaan na. So anyway, may lost and found dito. Just in case may nawawala kayo luggage. Okay. Tapos, arrival na. Welcome to Cam Ranh International Airport. Let me show you. Kaloka guys, umuulan. Umuulan pala. So ito na yung luggage natin. Alam mo yung nakakatawa dito sa luggage na to? American Tourister ha. Ano siya? Like, walang katulad sa itsura ng luggage plus sa color. Kaya malayo pa lang, alam mo nang sayo. Wala lang, na-share ko lang. Okay? Okay?
Okay, vamonos! Check natin kung ano meron dito sa arrival nila. And currently pala, it is 7:45 AM. Tapos ito yung mga bus. Kamran, tapos Nachang. Di ko gets. Transport, ayun. Okay. So, meron transport services dito, guys. From Nachang City going to the airport, which is kung nasan tayo. Pwedeng taxi, pwedeng bus. Depende nila kung marami kayo. So, dito sa arrival, nandito rin pala yung departure. Ayun, no, may mga check-in counters ako nakikita. Tapos mga offices, mga mini stall. Ayun taray, parang napakatipid naman niya pero maayos siyang tignan. Napapaligiran siya ng mga airline counters. Tapos sa taas ang security check. Oh, okay. Tama nga naman. Tapos merong Kong Coffee. Guys, meron na sa atin yan sa Cubao. Di ka pa natatry. And then may mini mart, may pho, may cafe, may mart, and may Burger King. Nakakatuwa sa Danang International Airport may Burger King. Dito may Burger King din. Siguro gusto-gusto ng mga lokal ang burger. So Vietjet Air, doon ulit tayo pag departure natin from here going back to Danang, doon yung mga airlines. Okay. So after here, hindi ko alam kung saan yung wala akong na-research. Wala akong na-research kung ano yung gagawin natin after or kung saan yung Grab dito. And yes, one of the best transportation services dito, Grab. May Grab pa rin dito, guys. May Grab bike, may Grab car. Yun. So meron ditong Bet-in Bank ATM, guys. Oh, good thing may bubong. Lakas ng ulan. Ito nga yung isa sa mga reason kung bakit hindi ako dumiretso ng Poco at saka ng Dalat. Kasi alam ko maulan. Dito rin pala maulan. Ang lakas. It's raining man. Hallelujah, it's raining man. Amen. May mga kainan ako, guys, nakikita doon. Parang mini food court. Tapos may Autobank, BIDV. Guys, huwag kayo mag-withdraw sa BIDV. Talong-talo kayo. Pwede kayong Bet-in Bank. Tapos merong Highlands Coffee sa pinakatapat. Merong Banh Mi shop, and then may transport service stall doon. Pero actually pwede tayong mag-grab. Ayun na, may mga kainan, guys. So hindi ko lang alam kung anong oras siya nag-close or open siya 24/7 ha. Ayan, pwede kayong maggala-gala dyan. Guys, dala ko yung X5 natin. Bala ko dito gamitin. At dito tayo mag-unboxing. It's better late than never. Baka biglang sabihin ni Insta360, balik mo na lang. Hindi mo na ginamit. Wala ka ng vlog. Ganun. Wait lang. Moments later. Okay, guys, so nandito na tayo sa loob ng Grab natin. And alam nyo ba, mali ako ng pagkakaintindi ko kanina sa map. Akala ko 15 minutes lang yung layo ng airport going to our accommodation. Guys, 1 hour. Kaloka. Tapos sabi ko, nag-check ulit ako ng mga accommodation. Ganun pala talaga siya. Like kung gusto nyo malapit sa city center, 1 hour ang biyahe. So yung Grab natin, buti na lang marami tayong para mga discount coupon or voucher. Bali, nakamenos-menos tayo. And ang pamasahe natin nasa 800 pesos lang. Nagtagal pa naman ako kanina. Sana pala umalis na ako kanina pa. Kasi akala ko 15 minutes lang talaga. So yun lang, babiyahe lang kami, guys. And in fairness naman, medyo nagtatry mag-clear yung sky. And going back sa sinabi ko, sana pala dinala ko lang si Baymax. Kasi akala ko malapit lang talaga sa airport eh. So anyway, okay na yan. Lesson learned. So sige, biyahe lang ako tapos kita-kits tayo sa accommodation natin ha. Bye! Alright guys, so finally after 1 hour na travel time, guys, saktong 1 hour, nandito na tayo sa Morning Glow Charan Handwritten Collection, isa sa mga Accor hotels. So tara, pasok tayo. Ciao. Oh, let's go.
check-in tayo. Hello, Xin Chao. Yeah, check-in. Ganda nung nung kanilang interior. Yan. May chandelier sila. Tapos kapag Accor member kayo, dapat dito. Priority welcome. And then, so mukhang magpapahinga muna tayo for the entire video. Kasi maulan pa. At saka wala pa tayong masyadong tulog guys. Kasi kagabi, 3 hours lang yata yung tulog natin. Tapos gumising tayo na maaga para sa flight natin. So papahinga lang muna tayo. At may gym sila. Why is it cancelled? Just a moment. I Okay. will explain for you. Dapat kasi kahapon pa ako naka-check-in. Sayang nga kasi minug ni VietJet yung ating flight. Can I see your passport? Yes, please. Here's your passport. Thank you. Okay. I see that you book a superior city room for 5 nights. Check in on the 1st of July and check out on the 6th of July. And today is the Second, 2nd yeah. of July. So the end of day, the booking will be cancelled when now you come. So I just reinstate the booking. Oh, It's I, okay. I emailed your reservation yesterday that I'll be coming on the 2nd. Because VietJet moved my flight from yesterday to today. Oh yeah, I'm so sorry. I will reinstate the booking. Is it over there? We will serve our welcome Okay. drink. So dito tayo sa corner VIP MML lang. So, ganito. Ang nangyari, pag-check ko nung booking ko sa Accor app, canceled yung pinaka-booking ko dito sa hotel kasi supposedly kahapon ako nag-check-in, di ba? Pero nag-email ako sa kanila kasi pag nagbo-book kayo sa mga hotels ng Accor, makaka-receive din kayo ng email. So yun, in-explain ko doon na minove ni VietJet yung flight ko from July 1 to July 2. Kaya darating ako ng July 2 morning. Tapos in-specify ko rin doon na sana yung room ko is available na by then. Tapos nag-reply naman sila. Sabi nila, ayan, warm greetings from the Morning Glow, ganyan, and thank you for choosing to stay with us. We have well noted your estimated arrival time, ganyan. As your reservation is booked from July 1, we are pleased to inform you that your room will be ready prior to your arrival on July 2. Tapos, pagdating doon, canceled. Tapos sabi ni ate, i-reinstate niya daw. Okay. Sa mga ganito guys, hindi sa pagyayabang ha, pinaghirapan kong ma-reach natin yung status natin ngayon, which is platinum. Kasi if you want to reach yung mga ganong status, at least makapag-stay kayo sa Accor hotels, kahit saang lugar ba yan, basta under Accor, for 60 nights in 1 year. Parang 2 consecutive years na tayong nagiging platinum. Tapos for sure, by next year, platinum ulit tayo kasi nga, most of the time, mas mura yung mga hotels sa ibang bansa. Lalo na pag IBs, doon kayo makakasulit talaga. Like kunyari 10 days. 10 days possible, pwede nyo makuha ng 15,000 lang. Sa ibang lugar sa Vietnam. Walang IBs dito sa Thailand. Tsaka sa Indonesia. Ganun siya. Kaya nare-reach talaga natin yung status na yun. And kapag nasa platinum at saka diamond kasi kayo, VIP treatment talaga guys. Tapos, if ever yung hotel na pinag-stayan nyo is nagsiserve ng breakfast, hindi nyo na kailangan magbayad or mag-add on top of your booking rate for the breakfast, libre na kayo. And if ever yung hotels naman may lounge access, libre na rin kayo guys. Platinum and diamond to ha. Ganun siya. So wait lang tayo kasi inaasikaso pa. Pero nandun na yung natin yung information. May room number na rin tayo So yun lang. Wow. Come on. So what do we have here? Oh, charet. Tignan natin. Welcome drinks guys. And then, meron din tayong complimentary drinks dito. Depende sa number of person na naka-occupy dun sa room. Pag nagbubook ako dito guys, or pag nagbubook ako ng hotels, ginagawa ko palaging 2, kahit mag-isa lang tayo. 2 tuloy yung magiging complimentary drinks natin. Possible kasi wine, mga liquors, alcoholic drinks, pwede rin namang mga non-alcoholic drinks, pwede rin kape, mga ganun. Kasi gusto natin magkape. Charot lang. Kakaiba siya. Ay, ciao. Tabi kami niya ate. For us.
Superior CCTV came back, and we already upgraded you to one higher level, so Deluxe Ocean View came back as a platinum member. Thank you, thank you. You stay here for 5 nights. Yeah. Check in on the 1st of July and check out on the 6th of August. The signature right here. And as a platinum member, you have a complimentary breakfast, and all the room costs have been charged by our reservation team. Iingay lang nila. What is this? Dried mango. Oh, dried mango. Mango is Dried mango, guys. This is a traditional one, and we also have the dry mango that they like have this spicy salt outside. Oh, nice. Really good. You can find it at our local market. Like Chana. chili. Yeah, chili. Yes, chili and a little bit salted, Yeah, that's nice. like balance. So whenever the room is ready, I will give the key No problem. immediately to you. Thank you. What's your name? Thank you. My name is Lynn. Nice to meet you. Okay, inshallah welcome Okay, and the thank you. mango. Thank you. Mababait naman sila kaya hindi natin kailangan mag-inerte. At saka since parang VIP guest tayo, let's be professional. Parang hindi yun nangyari sa Movenpick natin, no? Sa Boracay. So anyway, so again, sabi ko nga sa inyo, since platinum tayo, libre na tayo sa breakfast. So they have breakfast, guys, from 6:30 to 10 a.m. And then nagpo-provide din man sila ng a la carte menu for lunch, dinner, pero nasa sa inyo na yun, ha? Pwede din naman magpa-room charge kung gusto niyo. And then meron din silang bistro bar dito. Ayun. Sa ground floor. Swimming pool and gym on the 21st floor. Check natin yun. And then Wi-Fi password yung ating account, username. Meron tayo kasing access, yung email natin. Tinatawag ng premium Wi-Fi. Tapos ayun pala, sabi ni Lynn, since platinum na tayo, in-upgrade nila tayo sa another room category kasi yung room natin is superior room, king size bed, city view, which is sa likod. Pero in-upgrade niya tayo ng deluxe room, which is one higher category facing the beach. Thank you so much. Tapos nasa 17th floor tayo. Tapos no smoking dito, ha, sa mga rooms. Pag non-smoking kasi pag naamoy nila yan or na-detect, ay, mas malaki yung fine nila, guys. 5 million. Okay. Tap. Kahit tayo. Gutom yarn. Hindi ko alam kung OA na yung haba ng vlog natin. Pero balak kong mag room tour syempre, and then pag-usapan natin yung mga bagay-bagay or sabihin natin first impression ko when I get here sa Nha Trang, Vietnam. Okay? So wait ko lang and then kita-kits tayo sa room. Ha? Bye! We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. Oo nga pala, guys. Nilapitan ako ni Lynn. Sabi niya, "Sir, while waiting, gusto mo ba mag-breakfast ka muna? Kasi ang breakfast naman is hanggang 10:30 a.m. and 9:30 pa lang." Ay, hanggang 10 a.m. lang pala. So may 30 minutes pa. So sabi ko, ay talaga ba? Naalala ko pala, dapat kahapon pa ako naka-check-in, di ba? So pasok pa pala ako sa breakfast. So ayun, feeling ko kasi pag mga ganito na ano tayo? Sige. So nasa second floor lang naman yung kanilang restaurant. So, tara, akyatin natin. Silipin lang natin. Xin chào. While waiting, can I go to the second floor Yes, you can go to the second floor for the breakfast. for the breakfast? Do I need to give my room number or You can just go to Okay. your number. what number? Your 1708. 1708. Okay. So my luggage. Yes, I can keep your luggage here. Okay. Thank you. Come by. Sit down. Okay. So tara. Bait ni Kuya. Magaan yung loob ko kay Kuya. Yung isa sa mga nasa reception. 1708. This is the new day coming. Huh? This is the new day you're coming here. Yeah. The first time in Nha Trang. First time.
in Nha Trang also? Yeah. Wow. Where are you from? From the Philippines. Oh, yeah. Yes. I stayed in Da Nang for like 4 days. Then So I'll go back when you here. come here? Yes. Yes. Oh. This way. Okay, thank you. Ooh. Hello, good morning. 1708. Thank you. Ang ganda ng view natin, guys. Look, oh. Tapos, if ever maganda yung panahon, you can actually stay dito sa labas. And I think, tumigil na yung ulan. At saka, di ba, nagsaserve din sila ng a la carte for lunch and dinner. So, I guess, hindi ko alam kung saan yung kung saan yung sunset. Pero anyway, ang mahalaga, may pagkain tayo. So guys, I got the dumplings, tapos mga tapioca dumplings eme-eme. And then may lumpiang Shanghai, merong sausage, and then I forgot kung anong tawag dito. Ano lang din siya parang gyoza. Tapos I have of course the pork rib. Very Hong Kong style. Tsaka Thailand. Okay. Let's eat. So doon muna tayo sa mga tapioca dumplings. Hindi ko alam kung shrimp to yung orange. Ay, shrimp guys, ang cute. Parang nirap siya into rice cake. Eme-eme. Puro eme, no? Grabe yung anghang. Nalasakan ko yung shrimp, pero parang interesting yung lasa. Ang chewy niya, kasi nga because of the rice paper. Para siyang, para siyang dessert for me. Ganun. Mga kakanin. Ang hang, grabe. Para kang kumakain ng bilo-bilo. Tapos hindi yun yung pinaka-flavor Ang lasa niya, shrimp. Ganun. Tapos ito dumplings, mukhang may shrimp ba din ba to? Grabe ang hang ng sili nila. I mean yung chili oil. Para siyang gyoza. May gulay, may pork. Tapos parang may seafood ako nalalasahan. Talking about seafood. Alam niyo ba guys, itong Nha Trang is one of the seafood capital ng Vietnam. So ibig sabihin, maraming seafood dito. Plus, may bridge ako nadaanan dito guys. Maraming fishing. Tapos may mga nagja-jogging. Masarap yun, yung dumplings na yun. Let's try the sausage. Smoky flavor. Pork sausage. Parang masarap siya sa pulutan. Tapos sa wine. Alam niyo yun, ay ganung lasa. Tapos ito naman lumpiang Shanghai. May pork. May pasas ako na titikman. Tapos parang siyang may kamote. Ganun. Okay yung lasa niya. Masarap sa rice. Ito parang ganun din. May carrots, may pork. At least, di ba, may ginagawa tayo kaysa naghihintay lang tayo sa baba ng maging available yung room natin. Masarap to. Ito naman tayo. Pork. Guys, para siyang braised pork ng Thailand. Hanggang papak-papak lang tayo ng ulam, ha? Wala pa rin tayong rice hanggang ngayon. And going to our second month na. Sarap. Actually guys, limited options lang yung meron sila dito. Pero alam mo yung tipong limited lang pero babalik-balikan mo na yung mga food na serve nila. Ganun. Okay siya.
Buti na lang wala rin tayong lounge access. Kasi, alam niyo yun, hindi tayo ma-push na kumain kasi manghihinayan tayo. Kahit na libre lang. Grabe guys, so ang haba niya. So bali, for sure, pwedeng mag-jogging kasi may parang pedestrian or pathway. Parang ano, alam mo yung style ng road na to, para siyang Miami Beach, ganon, or Manila Bay, or Baywalk. Pero minus the maduming dagat sa atin. Malinis yung dagat. Tapos, kung makapansin nyo dito, itong area, parang wala akong nakikitang buhangin. Pero doon sa dinaanan natin, para siyang white sand. Ganda. And then, may mga island ako nakikita guys. Siguro may mga island hopping dito. Though kulang ako sa pagre-research guys ha. Yung accommodation nga natin, nakala ko 15 minutes lang eh. 1 hour pala. Pero anyway, at least parang malayo naman siya sa airport. Tapos meron siyang access sa dagat. Like may makikita kayong mga daanan. Katulad dun no, may daanan dun. Yung dagat lang dito, hindi ko lang sure kung biglang lalim. Pero again, doon sa dinaanan natin, ayun no, makikita ko. Guys, talagang ano siya. Like, alam niyo yung dagat na free access. Mag-park ka lang sa gilid, tapos pwede ka na maligo ng dagat. Ganun siya. Very ano ka talaga tong way na to. Parang very Baywalk sa atin. Ayun lang. Then, let's proceed with the room tour siguro. Or, kung hindi naman room tour, basta hotel tour, ha? Bye! Guys, nakita nyo naman yung room natin. Sa montage. Ang ganda. Siyempre, thank you sa management. Guys, ang ganda ng room natin. And alam nyo ba, ang buong floor na to, kumbaga buong building na to, meron silang 21st floor. Ay, hindi. 21st ba? O parang 21st floor ata, tapos nasa 17th floor tayo. Look, bathtub siya. Diba? May bathtub tayo, tapos may complimentary shampoo, bath gel, at saka conditioner. And yung mga toilet nila dito guys, usang bidet. So don't worry. May hair dryer tayo na kalikot ko na siya sa baba. And then may soap, may tissue. Tapos meron na rin dito mga complimentary dental kit, comb, shaver, and so on. Ganda. Ganda ng lighting. Tamang-tama sa naisip ko na dito tayo mag-unboxing ng X5. Then, meron ditong open closet. May bathrobes, may mga hanger. Then, parang I think ito pwedeng ano eh. Ganyan no? Pwedeng umupo dito kung gusto niyo. Tapos, may sleepers and then safety deposit box. Ang cute to. Ang liit. At in fairness sa kanilang sleepers, bibigay ko to kay Kuya Tanlok. Tapos ito, may minibar dito. Merong 3-in-1 coffee, may tea, may creamer, may sugar, tapos may bottled water, dalawa. And then ito isang, ay, ang ganda. Ang ganda, ang ganda ng kulay. Tapos sabi ni ate, free na daw to. Akala ko maraming nakalagay. Soft drinks pala. So, libre na yan. And then, this is our bed. This is a king size bed, guys. Tapos may dalawang side table. May TV dito. Hindi ko lang alam kung smart TV to. Asan yung kanilang remote? May Netflix ba? Ang laki. And may light ring ngayon, ang taray, tapos 26 degrees. Medyo mainit nga siya actually sa labas guys. YouTube, merong YouTube, yes. Hotel services, may TV apps, may YouTube. Walang hindi siya, ewan ko kung smart TV pa to. Pero wala siyang Netflix and so on, okay? So patayin na natin. And then guys, look at the bed. Medyo malaki for us. Kasi nga dapat dalawa to, di ba? Good for two. Tapos, originally, ang binook ko guys is Superior. And alam nyo ba, sa lahat ng Accor hotels dito sa Nha Trang, pinakamura tong kinuha ko. Which is, nagkakos siya na parang 1,900 per night. Yes, totoo yun. Tapos, guys,
yung mga lights, mga curtains, TV, I don't know, the aircon, voice prompt na siya, AI. Siya rin, ang pangalan niya is Xiaodu Xiaodu. Uh-huh. Oh! So mga sagot ka, Shutaka. Xiaodu Xiaodu. What's my name? What did you just say? What's- You can also try to finish speaking in full. Pinagalitan pa tayo. Xiaodu Xiaodu. What's my name? I didn't hear clearly just now. Could you please say it again? Kaya huwag kayong aasa sa mga voice prompt generated AI Cameron. Okay? I-manual nyo na lang lahat ng... Ay, guys, yung cortina, pwedeng automatic. Tapos yung mga buttons niya, grabe. Ay, may movie pala to. Check natin Welcome to siya. content selection, where we select audio and video resources and skills for you. Let's take a look together. Tapos may iKiyi. Taray. So, hindi natin gagamitin yan. Look at that. Grabe, oh. Ooh, pwede tayo magkape-kape dito. Alam nyo ba, yung ganitong itsura, yan, ganyan, para tayo nasa Disney cruise. Or hindi Disney, para tayo nasa cruise. Ah, okay. So, pwede pala, sa nakita ko kanina, ayun pala, pwedeng bumaba at maligo. Guys, ang linis ng tubig. Kita nyo ba? Ang linis ng nililigo. Oh, hindi ko lang alam kung usong jellyfish dito, ha? Eh, hindi, no? May naliligo. Tapos ang daming bangka. Ayan. At, in fairness, nag-clear yung sky. Grabe guys, so, bundok. Tapos, syudad. Alam niyo yun? Yung feeling na ganun. Ayan, pwede tayo dito. Pero since mainit, mainit. Ayan. Noise! So, kung mag-hotel tour tayo guys, ang pinakakulang na lang naman natin is the gym at saka yung swimming pool. Pero mamaya na yun, ha? Or sa ibang vlog na lang yun guys. So, ito, pag-usapan natin yung first impression ko sa Nha Trang nung dumating tayo dito. Okay? Nilista ko na para hindi tayo magulo at hindi tayo malito. Ang galing para ako nasa cruise. So anyway, pag-usapan na natin. Tara! Tara! Lahat na lang, no? Okay, so again guys, yung Cam Ranh is parang another city siya. Tapos, wala masyadong gawa guys sa Cam Ranh na kasi nung nakita ko habang nasa biyahe, it's more on parang probinsya type siya. And then, kailangan nyo bumiyahe ng 1 hour going here sa Nha Trang kasi nandito yung mga ganap sa buhay. Nha Trang pala. Okay, spelling ng Nha Trang is N-H-A space T-R-A-N-G. Kung sa atin, babasahin natin siya as Nha Trang. Pero sa kanila, sa Vietnam, kapag naghahanap kayo or gusto nyo tanongin ko anong meron dito, aware sila kung sasabihin ninyong Nha Trang. Okay? Tapos, yung Cam Ranh guys, looks like Da Nang. Nakakatuwa kasi para siyang may bundok, tapos may main road, and then ang nakakatawa dito guys, yung main road sa Cam Ranh, meron silang service road for motorbike. Hiwalay siya talaga. Like, pwede naman yung motorbike sa main road, pero maiksi lang, 2 lanes lang yung ano eh, yung main road nila. Tapos merong service road guys for motorbike. Nakakatawa. And then, hindi traffic, kasi nga province type pa yon. Tapos, wala akong nakitang parang pwedeng gawin sa Cam Ranh. May mga accommodations or resorts akong nadaanan na meron talaga mga slides. Like talagang parang merong water world sa loob ng resort na yun. Pero parang yun lang. And then malapit lang sa airport. Tapos, itong Nha Trang naman, nung binabaybay namin, para siyang Hanoi, na may mga part na nagiging traffic because may mga stoplight pero hindi gumagana yung stoplight. So, give and take siya. Bigayan. And then, pinaghalo siya ng Hanoi and Da Nang because of the beaches. Napakahaba ng beach na yan guys. And nakita ko agad sa Google na kung gusto nyo lakarin, yung beach na to, it's 6 kilometers long guys. Tapos libre lang yan ha. Kumbaga, kung may motor man kayong nirentahan dito or may sasakyan kayo, magpa-park lang kayo sa gilid guys. Tapos daanin nyo na, punta na kayo sa dagat. And then dito sa park natin, parang Baywalk area na parang hotel, main road, tapos biglang dagat na pwede naman kayong tumalon kung gusto nyo. Pero yung nadaanan namin doon is meron talaga buhangin guys. White sand ko siyang nakita kasi nagiging ano lang siya, parang dirty white because umulan. Nabasa lang siya, pero feeling ko white sand siya. Para siyang ano eh, ang dami eh, para siyang Mikey Beach, yung ganong type na Miami Beach, eme-eme. And again, nasabi ko to kanina, this Nha Trang is one of the seafood capital of Vietnam.
And I think nandito na yung mga tourist attractions. Maraming pwedeng puntahan dito guys. Island hopping, may mga cultural attractions, merong Vin Wonders na parang may pagka Disneyland. And sana lang magawa natin siya kasi nga since na-lesson yung araw natin na stay dito, bahala na ha. Bahala na. Bahala na kung ano yung mga gagawin natin. Tapos may night market din sila guys. Which is mamayang gabi natin titry yun for the next vlog na yun. Okay? So, if ever guys, hindi naman kayo interested sa Accor or pagiging Accor member, you can actually book this hotel or any hotels dito sa Nha Trang. You can use Agoda. You can search Agoda, Nha Trang, lagay nyo, bibigyan nyo na yung mga accommodation. And I think, guys, isa sa Vietnam sa may mga pinakamurang hotels, mapa 5-star pa yan. Yun yung nakaka-elib dito, guys, sa Vietnam. Kahit sabihin natin hindi ako na-upgrade, doon lang ako sa Superior, guys, maganda pa rin yung room natin. Okay? And guys, syempre, pag balak nyo maghanap ng hotel sa Agoda, kahit saang lugar pa yan, mapa Pilipinas or ibang bansa, you can use my promo code MP Hotel Agoda for discount up to 10% off. Okay? Para sa talaga ako nasa Disney cruise. I mean, nasa cruise, kahit Caribbean pa yan. Caribbean? Meron ba? Royal Caribbean or kahit anong cruise. Tignan nyo. Diba? Thank you, Lord, syempre, for another experience and syempre, guide me and protect me as we explore this city or Nha Trang. Yan. Nakaka-excite pag may mga bago tayong syudad or lugar na pinupuntahan. Okay? So, that's it for now, guys. And expect nyo, marami pa tayong gagawin dito. And sana magawa ko lahat ng mga balak kong gawin. Sana, ha? Panoorin nyo pa rin until the end of this entire travel series natin. And guys, kung may mga kakilala kayo na pupunta sa Vietnam and gustong pumunta dito sa Nha Trang or napanood nyo sa TikTok, sa ibang vlogs, then panoorin nyo na rin sa akin, like nyo, tapos share nyo na rin sa mga kakilala nyo pupunta dito. Ha? And syempre, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin not only here sa Vietnam at sa mga susunod pa domestic man or international. You can also follow me sa iba ko pang social media accounts, Facebook, TikTok, and Instagram. And feel free to join us as well sa ating MP Natics official broadcast channel para sa mga updated ganaps, real-time ganaps sa mga travel plans kasi malay nyo, magkasabay-sabay tayo. So guys, enjoy life. Live life to the fullest. Enjoy every moment because you will never be at this age again. So please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow. Enjoy life, live life to the fullest, and treasure every moment. You will never be this age again. Okay, sige. Bye! Dahil